Madalas nating maalala ang tampok na tao ngayong araw bilang ama ng wikang pambansa at dakilang lider na pinagkunan ng pangalan ng ating lalawigan. Ngunit sa araw na ito, may mas mahalagang katanungan. Kung muling mabubuhay si Manuel Luis Quezon, ano kaya ang una niyang hahanapin? Ang kanyang mga monumento? Ang mga gusaling ipinangalan sa kanya? O ang mga buhay na nabago dahil sa mga pagkakataong kanyang ipinaglaban? Ako po si Kaisa. At tulad ng maraming kabataan, hindi po ako anak mayaman. Ako po'y anak ng isang simpleng magtatalyer. Mula umaga hanggang gabi, naroon ang aking mga magulang. Ang aking ina bilang cashier at ang aking ama na nagkukumpuni ng mga gulong, kadena at makina. Sa aming talyer, natutunan kong walang maliit o malaking trabaho. Ang mahalaga ay maibalik sa tamang takbo ang bawat sasakyang ipinagkakatiwala sa amin. Bawat gulong na na-vulcanize, bawat kadenang naayos, bawat makinang muling napaandar. Hindi lamang po iyon mga pagkukumpuni, kundi mga bagay na humubog sa aking munting pananaw. Ano nga ba ang pinakamahalagang nabubuo sa isang maliit na talyer? Hindi pala gulong, hindi rin makina, hindi rin kadena, kundi pagkakataon. Sapagkat ang bawat sasakyang naayos sa aming talyer ang unti-unting bumuo ng aking kinabukasan. Pinalaki ako ng aking mga magulang sa paniniwalang minsan sa isang pamilya, kailangang may mga has na mangarap ng mas malaki upang mas mataas ang marating ng susunod. At doon ko naunawaan ang isang katotohanan. Ang pagkakataon ay hindi basta dumarating. At kagaya ni Quezon, may mga taong nagsasakripisyo upang ito'y mabuksan para sa iba. Kaya naisip ko, ilang magulang pa kaya sa lalawigan ng Quezon ang araw-araw na nagsisikap para lamang mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng kanilang mga anak. Ilang magsasaka, mangingisda at manggagawa ang tahimik na nagbabayad ng halaga ng kinabukasan ng kanilang pamilya na minsang pinangarap ni Quezon na mabigyan ng patas na laban. Hindi ba tiyan ang nakikita natin kapag ang isang magulang ay hindi na kailangang mamili kung pagkain ba o gamot ang unahin? Kapag mas maraming kabataan ang nabibigyan ng scholarship at di kalidad na edukasyon. Kapag ang farm to market roads ay nagbubukas ng trabaho, negosyo at turismo. Kapag ang serbisyong pangkalusugan ay lumalapit sa mamamayan sa pamamagitan ng pinalawak na Quezon Provincial Hospital Network at kapag ang kalikasan ay isinasaalang-alang sa bawat proyekto at kapag ang mabuting pamamahala ay naipapakita sa tapat, mahusay at kinikilalang paglilingkod. Sa akin, iyan ang tunay na diwa ng healing agenda, ang makabagong kaunlaran ng ating lalawigan. Ngunit hanggat may mga kabataang humihinto sa pag-aaral, may pamilyang isang sakit lamang ang pagitan sa pagkalubog sa utang at may manggagawang kulang pa rin ng pagkakataong umasenso. Hindi pa tapos ang ating tungkulin. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakontento si Manuel Luis Quezon. Ipinaglaban niya ang kasarinlan upang ang ating bansa ay magkaroon ng sariling pagpapasya. Isinulong niya ang karapatang bumoto ng kababaihan upang mas marami ang magkaroon ng tinig at itinaguyod niya ang hustisyang panlipunan at mga karapatan ng manggagawa at magsasaka upang ang kaunlaran ay hindi maging pribilehiyo ng iilan. At iyan ang kanyang tunay na pamana. Ang paniniwalang ang bawat Pilipino ay karapat-dapat sa pagkakataon. Kaya ang tanong ay hindi na lamang kung ano ang iniwan ni Quezon o kung ano ang may bibigay pa ng healing agenda para sa atin. Ang tanong ay ito, kung ang bawat pagkakataong tinatamasan natin ngayon ay ang bunga ng sakripisyo ng mga naunang henerasyon. Ano ang ginagawa natin sa mga pagkakataong iyon? Ginagamit ba natin ng mga ito upang umangat lamang ang ating sarili o upang magbukas din ng pagkakataon para sa iba? Sapagkat sa huli, hindi tayo huhusgahan sa dami ng ating natanggap, kundi sa dami ng pagkakataong ating naipasa. Sa buhay ng bawat Quezoniang piniling gawing pagkakataon ang sariling tagumpay para sa kinabukasan ng iba. Buhay ni Quezon, simbolo ng pagkakataon.